Sa pong pagbati para sa ating lahat mula po sa NCPWR, Southern Tagalog, ang inyong pong lingkod kasama ng iba pang mga taong simbahan ay patuloy na nagpapahayag ng ating pakikiisa sapagkat para po sa amin bilang mga taong simbahan na higit na pagkilala ay para doon sa mga taong lumilikha ng yaman ng sangkatauhan. Ay isang bagay po na makatotohanan at pinanghahawakan natin bilang mga mamamayan ng sanlibutan. Para sa amin po bilang mga taong simbahan, palaging pinakamahalaga ay ang pagtataguyod ng buhay. Ang pangunahing nagtataguyod ng buhay, alam po natin, ay yung mga taong lumilikha ng mga pangailangan sa araw-araw. At ito ang mga patayang mga manggagawa at mga magsasaka. Sila yung mga pangunahing nag-aalay ng buhay, nag-aalay ng lakas para sa pagtataguyod ng buhay natin lahat. Kaya naman po mga minamahal, mga bayan, mga kamanggagawa, muli po ating pinapaabot ang ating pagbati, ang ating pag-isa sa ganitong pagdiriwang ng araw ng manggagawa. Isa pang bagay na mahalaga sa atin na lagi nating alalahanin ang napakahalaga at isang pangunahing tungkulin natin, ang itaguyod ang ating karapatan sapagkat ito ay kakabit ng ating buhay. Alam na po natin at pinalakan na sa atin ang marami pang mga kaganapan sa atin, lalo higit ang kaharasan ng pagsamantala at ang kaharasan ng pagigipit at pang-api sa hanay ng mga manggagawa at sa iba't ibang mga batayang sektor ng ating lipunan. Marami na tayong mga narinig na mga magsasalita, nagpapahayag na kung paano ang mga makinahya ng Estado ay pilit at pilit na sinusubin, sinasagkaan ang karapatan ng mga mamamayan, lalo na ng uring manggagawa. Kaya nga po sa ganitong mga pagkakataon, isang bahagi ng ating gawain at commitment ay ang palaging bantayan natin, palagi natin itaguyod ang ating karapatan sa ganitong pagdiriwang, mga kapatid, mga kasama. Lagi ito'y pagpapahayag ng ating commitment, ng ating pagpapatuloy, ng ating kataguyod, at hindi natin hahayaang manaig sa ating ang anumang ng pagsagka sa ating karapatan. Isang bahagi po ng ating nilalabanan bilang kapapakahan, bilang bahagi ng bilang bahagi ng ating nilalabanan na anyo ng panlilindang sa hanay ng mga manggagawa ay yung di umanong Tripartite Industrial Peace Council na tinataguyod ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan sa pakikipagtulungan di umano ng mga manggagawa. Alam naman natin yung mga dilawang mga samahan ng mga manggagawa. Alam po natin na anumang mga konseho, anumang mga makinarya, anumang mga grupong nililikha ng Estado ay hindi naman talaga yan nagtataguyod ng
mga lokal na naghaharing uri. Ang Tripartite Industrial Peace Council na isang halimbawa ng ganitong pamamaraan upang supiling ang mga mamamayan, ang mga manggagawa na nagsasabi yung manong, kita nyo na, maayos namin itinataguyod at pinapanatili natin ang yung kahapatan sa maayos na paggawa. Pero alam po natin mga kapatid, mga kasama, ang lahat ng kahapatan at lahat ng mga yung ating mga kagalingan, walang ibang panggagalingan niyan kundi ang ating sama-samang pagkilos. Walang sino bang pwedeng magrepresenta ng anumang ating kagalingan, ng ating kahapatan. Tayo lamang ang tunay na mga pagtataguyod ng ating kahapatan at ng ating kagalingan. Bagay na ating ginagawa ngayon, mga kapatid, mga minamahal, ating itinigig sa lahat ng ahensya ng pamalahan, lalo na sa mga nag-aaring uri, ating itinigig ngayon na walang ibang pwedeng magtaguyod ng kahapatan, kundi ang ating mga sarili. At kahit kailan na hindi tayo pwedeng magpadaig sa anumang mga anyo ng panunupil at pagkasagka sa ating kahapatan. Ang sektor po ng simbahan sa mahabang kasaysayan ay palagi ng tagapagtaguyod ng naghaharing uri. Kahit po sa Biblia, kahit sa kasaysayan ng ating bansa, ang simbahan ay kalimitang nasa panig ng mga naghaharing uri. Subalit sa pagkakataon ito, mga kapatid, mga minamahal, mga kasama, bilang taong simbahan, nais natin basagin ang ganitong nakasanayan sa kasaysayan. Nais natin ibahin ang daloy ng kasaysayan sa hanay ng simbahan. Nais natin ang simbahan ay maging tunay na binhi ng pagbabago, tagapagtaguyod ng pagbabago para sa ating mamamayan. Nais natin ng taong simbahan sa ngayon ay maging tunay na nagtataguyod ng buhay. Hindi na po pwedeng ang kanilang simbahan na siya ang nagpapabanal sa buhay ng mga tao. Ang nagpapabanal sa buhay ng mga tao ay sa pagtataguyod ng kapakanan at karapatan ng bawat isa. At ito po ang mga makabayan at pagititing ng mga mamamayan, lalo ng hanay ng mga manggagawa. Kaya tunay po ang ating sinisigaw, ang manggagawa ang nagpapalaya sa bayan. Mga kapatid, mga minamahal, bahagi po ng aming patuloy na pakikiisa ang aming pagpapahayag sa itong mga pagkakataon. Patuloy namin sinisikap ay bahagi ang anumang resources na po pwede natin gawin. Bahagi ng ating pagsikap na magmulat ng higit na maraming hanay ng taong simbahan upang makibahagi at magtaguyod ng karapatan ng mamamayan, lalo na sa hanay ng manggagawa. Tinuro po sa amin ng aming mga pinuno ng simbahan ang maging maamo, maging masunurin. Tinuro po sa amin ng aming mga pinuno na kami dapat nagpapanatili ng katahimikan at kaayusan. Tinuro po sa amin na kami daw ay tagapagtaguyod ng kapayapaan. Subalit kapayapaan para saan at para kanino? Ngayon po ay higit natin naunawaan na ang pagtataguyod ng kapayapaan at katarungan ay hindi sa mga kaparaanang ginagamit ng mga naghaharing uri. Natutunan po namin ng pagtataguyod ng kahapatan at kapayapaan ay doon sa kaparaanan na ginagawa ng mga taong pinagsasamantalahan.
natutunan na po natin na ang daan para sa tunay na katarungan at kapayapaan para sa pambansang demokrasya ay ang ginagawa at itinataguyod ng mga apilori. Kaya po, sa pagkataon ito, nais kong mapagmalaki bilang taong simbahan na natutunan namin na ang tunay na simbahan ay ang taong nagtataguyod ng kapakanan ng sambayanan. Mabuhay po ang hanay ng mga kabayang mamayan, mabuhay ang uling manggagawa, mabuhay ang ating mamayan sa kanyang pagtataguyod para sa karapatan, para sa trabaho, para sa kagalingan at kapayapaan ng buong sambayanan.